Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na mishandled lang ang bigas sa Davao City na naunang inireklamong peke umano. Giit ang pulisya, walang kumakalat na peking bigas sa lungsod. Makibalita tayo live kay Maki Pulido, partner. Tama yan, Mark. Ongoing pa yung case conference dito sa may PNP Regional Office dito sa Davao City. Kasi sa case conference na ito ay inilatag ng Special Interagency Investigation Task Group yung resulta ng kanilang investigasyon dito sa nag-iisang kumpirmadong kaso ng kontaminadong kanin na mula nga dito sa Davao City. Nandito sa case conference si CIDG Chief Benjamin Magalong pati na yung mga regional heads ng iba't ibang ahensya tulad ng NFA, National Food Authority at Customs. So tapos na nga daw yung investigasyon ng pulis at katulad ng nabanggit mo na Mark, batay sa kanilang investigasyon, sa random sampling ng mga bigasan na kanilang isinagawa at lab tests, sinabi ni Senior Superintendent Aaron Aquino, ang head ng task group, mishandled lang ang kontaminadong kanin. Wala raw peking bigas na ibinebenta sa Davao City. Wala rin daw indikasyon na may sindikato na gumagawa ng mga peking bigas. Posible raw kasi na nakontamina yung kanin dahil ilang araw itong itinago sa freezer. Tapos pagkatapos dun sa loob ng freezer, inalabas. Pagkatapos ng 2 araw, pagkatapos nun pinasok pa daw uli sa loob ng freezer. At nung inilabas ulit, ganun kadami Mark, yung proseso, ay binuhusan pa ng mainit na tubig bago ito sinangag. So malamang daw dun sa prosesong ginamit na yon sa pag-handle nila ng kanin, doon nagkaroon ng contamination yung kanin na inireklamo. Ganun pa man, sinabi ng regional head ng NFA na si Diane Silva, maigi pa rin na maging mapagbantay ang publiko. Masama naman, alam mo Mark, yung loob ni Noel Canencia, na 6 na taon na nagbebenta ng bigas. Siya yung bentahan ng bigas na itinuro na itinurong pinagbilhan ng bigas ng kontaminado na kemikal. Sabi niya, imposible naman na sa sako-sakong bigas na ibinenta niya, isang pamilya lang ang magkaroon ng kontaminadong bigas. 10 kilo daw yung binili ng nagreklamo, gayong mula ito sa isang sako na maraming ibang customer na ang bumili. Baka raw pinoprotektahan lang ng nagreklamo yung may-ari ng bigasan kung saan talaga siya bumili. Ang ilan namang mga customer na nakausap namin, Mark, habang nandun kami sa tindahan ni Noel Canencia ay talagang ipinagtatanggol siya dahil ilang taon na rin daw sila na bumibili sa kanya ng bigas, pero wala naman daw nagkaroon ng insidente kung saan nagkaroon ng kontaminasyon o masama yung klase ng bigas na kanilang nabili sa kanya. Mark? Maki, pakilinaw mo nga kontaminado, hindi ba lumalabas sa laboratory exam na kontaminado nung component na panggawa ng plastic? Paano halimbawang naglabas-masok sa ref yung kanin, nagkaroon ng ganong component, yung bigas na kontaminado ng plastic? Paano nangyari na ganon? Kung tama na ang tinutukoy ko, yung mga binalita mo na nung una, Maki, hindi ba, na sinasabi mong lumalabas sa lab test, ito yung kontaminado ng panggawa ng plastic, kung yan ang tinutukoy mo rin kaso, Okay, Maki. Mark. Sige, Mark. So, sorry hindi masyadong malinaw yung natin ngayon, yung naririnig natin ngayon mula sa studio, Pero the way I understand it, tama yon, dibutyl phthalate, yung klase ng plasticizer na nakitang kontaminasyon o chemical dun sa inireklamong kanin, So, ngayon ang tanong nga ay paano ito nahalo dun sa kanin na inireklamo dito sa Davao. Ang problema kasi, malaki rin yung limitasyon ng investigasyon sa lab tests dahil ang kanin na inireklamo ay kanin lang. Ibig sabihin, wala silang mapaghambingan halimbawa na bigas para matignan kung ito bang lahat ng bigas na to ay contaminated, para makita natin kung yung mismong butil ba ng bigas ang nagkaroon ng kontaminasyon. So, yun kasi yung medyo malaking limitasyon sa investigasyon tungkol dito, Mark. Although, hindi pa naman talaga tapos ang lab tests. A sample of this has been sent to Singapore dahil yung investigation dito or yung lab tests dito ay medyo limited siguro yung equipment, kaya some of it has been sent to Singapore for further testing. So, although sa ngayon talagang ang sinasabi nila na
Malabo raw na may binebentang bigas dito, walang sindikato, walang peking bigas, at mas malaki yung kalamangan talaga na it was contaminated during handling of the rice, dahil marami na silang inikot na mga bigasan, wala pa rin silang nakikita, tapos mali talaga yung handling nung kanin nung ito ay itinago nung nagreklamo. Mark. Okay, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.